Uy, good morning. Nandito ka pala? Siguro talagang gusto mong malaman kung paanong hindi ma-scam sa pagbili ng helmet online, no? Alam mo ba mga tol na malaki ang tsansa na mabudol or ma-scam ka sa pagbili ng helmet kung ikaw ay isang rush buyer. Ibig sabihin lang noon mga tol, halimbawa, bigla kayo nangailangan ng helmet. Kasi meron kang bigla ang lakad. So hindi rin naman pwede sa Lazada. Hindi rin naman pwede sa Shopee. Lalong hindi pwede sa TikTok Shop. Kasi mag-aantay ka pa ng 2 minimum days, 2 to 3 days bago mo pa ma-receive yung item na yon o yung helmet. Kaya ngayon, ang gagawin mo, pupunta ka sa Facebook Marketplace. Yan na. Diyan ka na magbabrowse ng mga available na helmet. Mapa second hand man or mapa brand new. Siyempre mga tol, ang una mong gagawin tignan mo muna yung profile ng taong pagbibilan mo ng helmet. Check mo yung profile. Check mo kung bagong gawa lang yung Facebook, kung maraming friends, at kung marami na siyang posts regarding sa pagbebenta ng helmet or kung anumang item na binibenta na pwede sa Facebook Marketplace. Again mga tol, hindi masamang magduda, maging wais tayo sa pagbili, lalo na sa presyo. Check mo kung yung presyo ba ay too good to be true. Halimbawa, ang presyo ng brand new ay 2,600. Tapos yung binibenta niya is 1,500 pesos. So halos kalahati mga tol. Tapos brand new condition din. So it's too good to be true. Masyadong mura yon mga tol. It's either na yung item na yon ay talagang scam or meron siyang tinatago or hidden issue. Tapos yung mga scammer na yan mga tol, meron niyang ugali. Halimbawa, di ba nga, masyadong mura. So, pag nag-chat kayo, ang sasabihin niyan sa'yo, ngayon na po ba yan kukunin? So, ngayon lang po itong promo namin. Bukas, wala na po ito. So, mas maganda, i-grab nyo na po ito. So, ikaw, dahil baguhan ka nga lang sa pagbili sa Facebook Marketplace, syempre, mabubudol ka. Ma-overwhelm ka dahil rush ka nga naghahanap, tapos napakamura. So, igagrab mo ngayon yan. Kung magkaganon man mga tol, huwag kayong papayag na non-COD. So, again, dapat laging COD yung transaction nyo, lalo pagka Facebook Marketplace. Tapos mga tol, kapag ka nagbigay sa inyo ng GCash number, ugaliin yung i-check muna kung tama ba yung pangalan dun sa ID at dun sa GCash number. Para naman sure kayo na yun talaga yung taong pagsesendan nyo. Gcash kasi mga tol, di ba? Pagka-enter mo pa lang ng number bago ka mag-send, makikita mo yung pangalan nung taong pagsesendan mo. So, doon pa lang makikita mo kung bangga doon sa ID na sinend sa'yo. Paano kung Maya app yung gamit? So, sa Maya app kasi mga tol, hindi pa naman ako masyado matagal nakapag-send sa Maya. Pero may idea ako na pag Maya ang ginamit mo, hindi makikita doon yung pangalan or kahit anong information nung pagsesendan mo ng cash. Parang ano siya parang sa bank transfer mga tol. So, pag nagta-transfer ka sa bangko, ikaw pa yung maglalagay ng pangalan nung pagsesendan mo. So, talagang ang hawak mo lang yung pag sa Maya is yung CP number, pag naman dun sa bank transfer, syempre yung account number lang ng bangko. Tapos syempre, ikaw yung maglalagay ng bank name. Tapos ganito mga tol, pagpalagay na lang natin na scammer yung kausap mo or yung katransaksyon mo. So, ang mangyayari niyan, syempre, pumayag na nga siya na COD. So, posible niyan talaga, siya yung magbubook nun. Halimbawa, Lalamove yung ginamit yung app para ma-deliver sa'yo yung item. So, siya talaga ang magbubook nun. Ang mangyayari niyan, mga tol, pati yung number nung Lalamove rider ko, no, posibleng siya rin yun. So, ang mangyayari, may tatawag sa'yo. Sasabihin na, ma'am, sir, si Lalamove rider po ito. So, nandito na po ako sa pin location at hawak ko na po yung item. So, syempre, ikaw, tuwan-tuwa ka kasi, uy, legit, nandun na yung rider. Hawak na yung item na ino-order mo.
So ngayon, ikaw, ibababa mo ngayon yung call sa kay rider, i-confirm mo ngayon kay seller kung talagang nandun na si rider. So, pagka na-confirm mo na at sinabi na sa'yo nung seller, opo, nandito na po. So, waiting na lang po ko sa payment ninyo. So, ikaw, halimbawa, yung seller, nandun na daw yung rider. Ang mangyayari niyan, magsesend sa'yo kuno ng picture ng rider na hawak na yung item or yung helmet na binibili mo. So, ikaw, as baguhan ka sa buy and sell, iisipin mo na, uy, legit, ayos. So, proceed ka na sa payment. Ngayon, kukulitin ka ngayon ni seller na, Sir, ma'am, nasend nyo na po ba yung payment kasi waiting si rider, ganto ganyan. So, ikaw, syempre, magmamadali ka na isend yung payment kasi nandun na yung rider. So, antayin nung scammer na ma-send mo yung screenshot or any proof na nakapagpadala ka na sa kanila. Full man yan or half payment. So, ang mga scammer na tanggap ng half payment yan, mga tol. Walang pakialam yan kasi scammer nga sila eh. So, papayag yan. Para lang mapapayag yung buyer na sa kanila na mismo bumili. So, papayag yan ng 50-50. So, syempre, nakapag-send ka na. So, sasabihin nan sa'yo na, sige po, papunta na po dyan yung rider, paantay-antay na lang po. Tapos, tatawagan mo ngayon yung rider na, oo, i-confirm niya na hawak niya na yung item at papunta na dyan sa location kung nasan ka. So, ikaw, kampante ka na, waiting ka na lang, 1 oras, 2 oras, hanggang sa i-update mo ngayon si seller. Siyempre, ang rider, posible yan pag kinontak mo talagang hindi mo kaagad makokontak yan kasi isipin mo nasa biyahe. So, posibleng hindi sasagot or out of coverage. So, ngayon, ang tatawagan mo ngayon is si seller. Kukontakin mo siya. So, ngayon, dahil scammer yung nakausap mo, ang mangyayari niyan, isisin ka na lang niya. Sin. So, ikaw magdududa ka. Makakabahan ka kasi kaganina nung transaction nyo, bago yung payment nyo, talagang eager siya. Reply. Talagang hanggang sa mapapayag ka niya. Pero ngayon na nag-update ka na sa item na binibili mo na for delivery, wala na siya. Sin na lang. Actually, minsan hindi nga nagsisin. Hanggang sa lumipas na yung kalahating araw, isang buong araw, wala na. Yun na yun. Na-scam ka na, tol. Now you know. Diba? Naka-block ka na sa kanya. Wala na, hindi mo na siya makokontak. Lumipad na yung pera, 50% or full payment man yun. Wala na, nasayang, di ba? Yun mga tol, para hindi mangyari yun, una pa lang, pagka yung seller yung nag-book, hingian mo kagad ng link ng booking para matrack mo rin yung rider. Ibig sabihin kasi, pagka may link from Lalamove mga tol, ibig sabihin, nakabook talaga yung transaction nyo. So, ibig sabihin, meron talagang rider na kukuha or pipick up ng item papunta dun sa location niya. Meron pang case mga tol na kahit ikaw yung nag-booking, may scam ka pa rin. Ganyan sila katindi. So, parang ano ang tawag doon? Third man scam, parang ganun. So, sa ngayon, hindi mo natin siya tatalakayin. Pero sa susunod, bibigyan natin ng oras para mapaliwanag ko sa inyo kung paano naman yung pagka ikaw yung nag-book pero na-scam ka pa rin. Basta mga tol, red flag na kagad yun sa seller kapag ka nagmamadali, pinipressure ka na i-check out ka agad, ipa-deliver na kagad. So, dapat hindi ganun yung isang seller. So, pagka seller ka, dapat patience. Kasi maraming option ang mga buyer eh. So, hindi lang sa'yo. So, talagang dapat ang isang seller, hindi ka minamadali na bilhin ka agad, i-check out ka agad. Tapos, dapat pagka halimbawa, humingi ka ng proof of video. So, video or makipag-video call ka sa seller, papayag sila. So, at least makita mo talaga na hindi bot na tao talaga yung kausap mo. Ayun, tapos at least makita mo na actual meron talaga or nandun talaga yung item na binibili mo. So, mahalaga yon na may video, tapos willing makipag-video call. Tapos, anong pa nga ba?
ayun, paiba-iba yung pangalan ng GCash number dun sa proof na sinend na ID. So, iba yung pangalan ng GCash dun sa ID na pagsesendan mo. So, red flag yon mga tol. So, yun, para makaiwas kayo sa scammer, mga tol. Maging mapanuri talaga kayo kasi sayang ang pera, mga tol. Sila lang ang papakainin mo, ikaw, kawawa ka. Wala na. Maraming scammer dito, nagkalat, sobra-sobra.